Welcome back, Kalam. Ngayon ipag-uusapan natin ang isang lugar sa Turkey kung saan daang-daang bahay na tila kastilyo ang nakatayo. Ngunit lahat ng ito'y abandonado. Hindi ba't nakapagtataka kung paano nangyari ang lahat ng ito? Anong misteryong bumabalot sa lugar na ito? Iniwan at naluma na lang sa pagdaan ng panahon. Tara na at ating tuklasin ang misteryo sa likod ng mga daang-daang abandonadong kastilyo sa Turkey na tinatawag na Burj Al Babas. Ngunit bagong lahat, saan nga ba matatagpuan ang Burj Al Babas? Ang Burj Al Babas ay matatagpuan sa bansang Turkey kung saan pinamumunuan ni Recep Tayyip Erdogan sa kasalukuyan. Isang bansang may mayamang kasaysayan, kultura, infrastruktura at mga masasarap na pagkain. Ang karamihang bumubuo sa populasyon ng mga taga-Turkey ay mga Muslim. Ngayong nagkaroon na tayo ng kaunting kaalaman tungkol sa kinaroroonan ng bansang Burj Al Babas, tayo na't dumako sa isa sa kanilang bayan, sa bayan ng Mudurnu, kung saan dito nakalagak ang mga abandonadong mga kastilyo o ang tinatawag na Burj Al Babas. Ang bayan ng Mudurnu ay matatagpuan sa probinsya ng Bulu sa Turkey. Ang bayan na ito ay sinunod sa pangalan ni Prinsesa Modrene ng Byzantine. Mayaman at mahabang kasaysayan ang bayan ng Mudurnu at makikita pa rin dito ang ilang natitirang parte ng kastilyo ng Byzantine. Ilan sa mga sikat na destinasyon sa lugar na ito ay ang Babas Kaplikasi, Yildirim Bayezid Mosque, Yildirim Bayezid Hammam, Lake Abant at ang Burj Al Babas. Ang Burj Al Babas ay hango sa dalawang salitang Burj at Al Babas. Burj nang ibig sabihin ay tore o turret sa kanilang lingwahe at Al Babas nang ibig sabihin ay renowned spa sa kanilang lugar. Isang proyekto ng Sarot Property Group, isang real estate company na naglalayong makapagpatayo ng magagarang infrastruktura at makakuha ng mga bigating investors upang lumago ang kanilang kumpanya. Kasabay nito ang pagpapatanyag sa naturang lugar. Noong umpisa ay hindi kumbensido ang mamamayan ng Mudurnu sa proyekto sa kadahilanang may posibilidad na masira ang lugar at pagbabaliwala sa cultural heritage ng rehiyon. Ang nasabing lugar ay isang lambak na napanliligiran ng lunti ang mga bundok. May katamtamang klima at maliwalas na tanawin. Nakakakitaan din ito ng potensyal ng kumpanya kaya naman porsigido itong maisagawa ang kanilang proyekto. Bilang ganti ay matutulungan ng proyektong ito na pataasin ang ekonomiya ng kanilang lugar na sinang-ayunan ng kasalukuyang presidente ng bansa. Dagsa kaagad ang mga investors ng proyekto dahil nainganyo ang mga ito. Sa ganda ng proyekto ng Burj Al Babas, ang proyekto ay sinasabing tatayuan ng mala fairy tale na mga kastilyong bahay bakasyunan. Tinatayang magkakaroon ito ng humigit kumulang na 732 na malakastilyong bahay na may 3 palapag. Ang disenyo ng mga ito ay ihalin tulad sa Gothic English and American architecture. Ang mga tore naman ay ginaya sa Galata Tower sa Istanbul na itinayo noong late Middle Ages ng mga Genoese. Ang ideyang ito ay hango sa Chateau de Chenonceau ng France. Ayon sa mga engineer at architecture ng naturang proyekto, sinasabi nilang gagawin nilang mga Disney Castle ang mga ito. Ngunit nasa modernong panahon. Magkakaroon ito ng mga pamilihan, malls, health and beauty facilities tulad ng mga Turkish bath kung saan hango ang pangalan ng naturang lugar. Sinasabi rin na magkakaroon ito ng mga mosque, movie theater at iba pang pasilidad upang makabuo ng isang moderno ngunit malapalasyong komunidad. Ang Burj Al Babas ay isang proyekto kung saan para kang nasa fairy tale na istorya gawa ng kastilyo na iyong titirahan. Isang tira na kung iisipin, maaari kang maging prinsesa o prinsipe sa sarili mong tahanan dahil sa kastilyo na iyong tinitirahan. Taong 2014, sinimulan ng buuin ang naturang proyekto at inaasang matatapos sa loob ng 4 na taon. Tinatayang nagkakalaga ng $370,000 hanggang $530,000 kada isa ang mga bahay na kastilyong ito. Noong umpisa ay nakabenta kaagad ang kumpanya. Maraming nahiganyo at patuloy na tumataas ang kanilang kita dahil sa mga investors na nakikipag-ugnayan sa kanila. Ang pangarap nila ay tila na isa sa katuparan na paunti-unti. Ngunit sa hindi inaasang pangyayari, ang ekonomiya ng Turkey ay bumagsak. Alinsunod dito ay naapektuhan na rin ang pagpapagawa ng Burj Al Babas ng taong 2018. Naging magulo ang pamahalaan ng Turkey ng mga panahong iyon. Bumaba rin ang presyo ng langis at ang halaga ng Turkish lira. Nagkaroon ng panganibang proyekto na ihinto sandali. Sa kabila nito ay umaasa pa rin ang mga mamamayan ng Mudurnu na ipagpapatuloy muli ang proyekto dahil sa sinasabi nitong potensyal na makatulong sa pag-angat ng kanilang ekonomiya. Ngunit marami ang mga negosyante ang sadyang nahirapang magbayad
ng kanilang mga foreign debts, kaya naman malaki ang naging pagkalugi ng proyekto. Sinabi rin ng pamunuan ng proyekto na kung makakabenta sila ng 100 pang bahay na mala Castillo ay agad silang makakabawi at may tutuloy na muli ang pagpapatayo ng mga bahay sa Burj Al Babas. Bukod doon ay naisip din ng pamahalaan ng Turkey na babaan ang kanilang kwalifikasyon para magpa-natural citizen sa kanilang bansa upang mas mapabilis ang pagbili ng mga dayuhan ng ari-arian sa naturang bansa. Subalit sa kabila ng mga solusyong kanilang ginawa ay tuluyan ng hindi nakabangon ang proyekto. Isa-isang nagsiatrasa ng mga investors at ng taong 2019, nagdeklara na ang Salot Property Group ng pagkalugi ng proyekto. Sa kasalukuyan, pinupuntahan na lang ang Burj Al Babas ng mga turistang gustong makita ang naudlot na proyekto. Makikita roon ang mga gusaling hindi natapos, mga kagamitan na pinabayaan na lamang at naging ghost town na ng tuluyan ng naturang lugar. Ngayon ay sinasabing ang Burj Al Babas ay isa sa pinakamalaking ghost town sa mundo. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Nais mo bang tumira sa isa sa mga malakastilyong bahay na ito? Sa iyong palagay, magkakaroon pa kaya ng tsansang may pagpatuloy ang Burj Al Babas? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos. Siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.